China Coast Guard empowered to detain trespassers in South China Sea. Yun ang sinabi ng GMA News Online. Pero itong balita na to, mga kutsero, ay nanggaling sa South China Morning Post. Ayan, South China Morning Post. So ang sabi, the China Coast Guard can detain trespassers without trial. The South China Morning Post reported on Thursday, citing a regulatory document of Beijing set to take effect in June. Foreigners suspected of illegally passing China's borders can be held up for up to 60 days, according to the media report. First and foremost, mga kutsero, that is not a territorial water of China. The West Philippine Sea is not part of the territorial waters of China. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. At pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Inalmahan to ni PBBM, mga kutsero. Nalmahan niya to. Panoorin natin ngayon yung balita tungkol dyan. Tanggap-tanggap, yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong utos ng China na arestuhin ang mga umano'y trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Paiimbestigahan na rin daw ng Pangulo ang illegal umanong wiretapping ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa bagong pulisiya ng China na arestuhin ang mga manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Giit ng Pangulo, hindi ito katanggap-tanggap. Di That talaga. kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. Bagamat hindi ibinahagi ni PBBM ang susunod na hakbang ng ating gobyerno, tiniyak niyang gagawin niyang lahat para protektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Biyernes nang maiulat sa Hong Kong-based media na South China Morning Post na inatasan ng Chinese government ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser sa kanilang teritoryo Tigas ng kahit fez. walang paglilitis. Hanggang 60 araw raw pwedeng makulong ang mga anilay trespasser at sisimulan daw itong ipatupad sa Hunyo. Isa sa mga inaangkin ng China ang Panatag Shoal, kahit pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Doon isinagawa ang matagumpay na ikalawang civilian mission ng Atinto Coalition nitong nakaraang linggo. Sinang-ayunan naman ng isang maritime security expert ang pahayag ni Pangulong Marcos. Kahit mo naman dalhin yan, hindi siguro tatanggapin yun dahil it basically negates the principles of the international law. Wala pang reaksyon ang gobyerno ng China tungkol sa bagong pahayag ni PBBM. Sa gitna nito, paiimbestigahan din ni Pangulong Marcos ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, mahirap itong paniwalaan hanggat hindi niya ito napakikinggan. If it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. So until they release it, we cannot be. Becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Matatanda ang sinabi ng Chinese Embassy na may hawak. Yun yung sinasabi ko kanina, mga kutsero. Di ba nung pinag-usapan natin si Attorney Harry Roque kanina? Dinaanan nila ng slight yung kwentuhan tungkol dyan sa audio leak. Hanggat hindi nila naglalabas, there's nothing to believe. Walang papaniwalaan. It's not authentic hanggat hindi nila nilalabas. And even if ilabas nila yan, mga kutsero, kailangan dumaan yan sa proseso ng authentication. Hindi tayo dapat maniwala dyan, hook, line, and sinker. Tulad ng ginagawa ng mga Duterte Balahura supporters na porke sinabi ng mga idol nila, ng mga vloggers, go na sila. Parang, oo nga kasi ganto, ang galing-galing mo talaga, napakahusay mo, ganyan-ganyan.
Kasi nalaman mo to, ganyan, etc. etc. Diba? Suko ng common sense. Susuko mo talaga yung critical thinking mo para dyan. My goodness. Huwag tayong ganun. Hindi pwedeng, tawag dito, maniniwala lang tayo ng maniniwala. Question everything. Maski yung mga sinasabi ni PBBM, questionin nyo rin. Make sure na yung mga sinasabi niya, may basis. Kasi pag walang basis, then it is not true. Huwag tayo basa-basa maniniwala. Kailangan authentic. Ang papaniwalaan natin yung authentic. And by the way, malapit na mag-June. Sabi nila, ilalabas daw yung pulburon video ng June. Ano, tinatabunan nyo na ba yung pulburon video nyo? Quit na ba doon? Quit na. Hindi nyo na ilalabas kasi tinatabunan nyo na eh. Kung ano-anong issue na inilalabas nyo eh. Oo, ganun eh. Pag walang lumabas na pulburon video ng June, mga Ojero, akala ko niya, nakakalimutan ko. Hindi ako nakakalimot. Hindi ko nakakalimutan niya. Maniningil talaga ako sa June. Kailangan lumabas yung pulburon video na yan. Kasi sinabi nyo eh. Sa June daw, June eh. 2024 eh. Kailangan maniwala tayo kapag authentic. Pag totoo. If it's a real document, why not? Diba? If it is an authenticated video, why not? If it is an authenticated audio file, why not? Importante, authentic. Walang bola. Ngayon, July na. Pausod ng pausod. Pausod ng pausod ng pausod. Tigilan niyo ako. Tigilan ako. Diyos ko. Sa tamang panahon, mas malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Pag sinabing sa tamang panahon, ilalabas namin na ebidensya, hindi na lalabas yan. Peke. Peke na yan, peke na. Huwag na tayo magbulahan. Pag gano'n ng, Diyos ko, buti hindi ko kaharap. Pag kaharap ko, ito sinabi sa akin yun, hindi, ilalabas yan sa tamang panahon. Wala, uto-uto. Nang-uuto ka na lang. Hawak silang audio recording na naging pag-uusap nila kay AFP Western Command Chief Alberto Carlos. Ito'y tungkol umano sa bagong modelo ng kasunduan na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline. Buti naman papaimbestigahan na yan. Buti naman papaimbestigahan na yan. Ngayon mga kutsero, si PBBM nga nagsalita. Anong sinabi niya? Hindi pwede yan. That's unacceptable. It's completely unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. Papalagang Pilipinas dyan. Kasi mga kutsero, wait, papakita ko lang sa inyo yung UNCLOS ha. Hindi siya katanggap-tanggap kasi nakasulat sa UNCLOS sa Article 55. Ano nakasulat? Sa karapatan natin. Sa mga karapatan natin according sa UNCLOS. Ano nakasulat dyan? By the way, mga kutsero, please take note. Ang China is also a signatory to the UNCLOS. Baalang kasi nakakalimot sila. Sabi, in the exclusive economic zone, all states, whether coastal or landlocked, enjoy subject to relevant provisions of this convention, okay? The freedoms referred to in Article 87 of navigation and overflight. So, ibig sabihin mga kutsero, sa exclusive economic zone ng lahat ng mga bansa, may karapatan sa navigation and overflight. And of laying of submarine cables and pipelines and other internationally lawful uses of the sea. Related to these freedoms such as those associated with the operations of ships, aircraft, and submarine cables and pipelines and compatible with the other provisions of this convention. Ibig sabihin, mga kutsero, practically, sa mga exclusive economic zone ng lahat ng mga bansa, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mong gawin. As long as it does not violate the provisions of UNCLOS. Yun. Dapat, kahit sa mga ginagawa mo, hindi ka pa rin nagbabiolate ng UNCLOS. Which is, eto,
in exercising their rights and performing their duties under this convention in the exclusive economic zones, states shall have due regard to the rights and duties of the coastal state. Ibig sabihin, kung kanino malapit yung exclusive economic zone, dun yung coastal state. And shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal state. Sa sitwasyon po ng China at Pilipinas, sino po ang coastal state? Pilipinas. Ang coastal state. Dahil yung inaangkin nila ay nasa 200 nautical miles ng ating, nasa 200 nautical miles of our EEZ, our exclusive economic zone. So tayo si coastal state. Anong sinabi? Yung mga gagamit daw ng EEZ ng coastal state, in this case Philippines, dapat may obligasyon yung gagamit na sumunod sa batas ni coastal state. Pag umaresto ka, pag inaresto mo at dinetain mo without trial ang isang citizen of the coastal state, are you in violation of this provision? Yes. You are now violating international law. Huwag na tayo maglokohan. Pero syempre, yung mga Duterte Balahura supporters at yung mga Duterte vloggers, uutuin tayo. Tulad ng pang-uuto na ginawa sa atin noon. Nakakuha ako dun eh. For a time, pinaniwalaan ko yung mga sinasabi nila eh. Bakit? Eh sila daw yung experts eh. Sila daw yung international relations expert eh. Sila raw yung mga abogado eh. Sila raw yung international law experts eh. Maniniwala ako. Appeal to authority pala ang drama. Kaya napapaniwala tayo. Dinaan tayo sa kanilang mga credentials. Yung iba, peke pa yung credentials. Yung pagkakaiba nila. Si PBBM, pumapalag. Si PBBM pumapalag. Oo. Nung si Digong, wala. Nga. Nga. Parang, there'll be trouble ba? Okay, edi wag. Parang kinapon eh. Nung kaharap na si Xi Jinping, parang kinapon. Biglang, I love Xi Jinping. China is my brother. China is my blood brother. Ganon. Matapang pa raw yan, partida. Ito yung kwento niya. Days of my administration, I announced a change of the direction of our foreign policy from being pro-Western to just neutral. Just playing it safe. Ay, sinungaling ka, hindi ka neutral. Hindi ka neutral. Sinungaling. Kung neutral ka, hindi in-entertain mo rin yung invitation ni Obama. Kaso hindi, minura mo siya. Safe in the meantime because there might be really a trouble brewing. So, nandito lang ako sa gitna. That's the reason why I went to China and I was prudent enough to bring along my cabinet members at the time, early days. Some of them are now here. Yung mga military, sir, General Anyo was then General Chief of Staff. Delphine Lorenzana, Secretary Lorenzana was my DND. Pati maraming Esperon was there, sir. So just to make sure, and pointedly, I said to President Xi Jinping. Pointedly nung kapag iba kinukwentuhan mo, pagkaharap mo yung China, sinasabi mo, nakikiusap ka. Nung kaharap mo si Global Times, sinabi mo, nakiusap ka. Anong pointed sa pakiusap? Kapekean talaga na to ni Digong eh. In front of everybody, two panels opposite each other. Sabi ko, Mr. President, there was a long discussion. But I said, Mr. President, I know that we have conflicting claims. But, I have plans of going to
the West Philippine Sea to dig my oil. At tapos, sir, ang sagot ni President Xi Jinping, almost in whisper. Parang ganito, sir, magkaharap. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time. Be prudent about it. Sabi ko, magdig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, you know, Mr. President, please do not do that. Please do not do that. You will just sour up, or, you know, we have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, Paulit-ulit? there will be trouble. Oh, yun. Anong ginawa mo? Anong ginawa ni Digong? Nung sinabing there will be trouble, anong ginawa niya? Wala nga siyang ginawa. Hindi niya pinaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Walang ginawa. Modern makapili. Eminem. Modern makapili. Hanggang ngayon, humihimod pa rin siya ng tumbong ni Xi Jinping. Hanggang ngayon. Hindi na siya presidente. Ang silbi na lang niya kay Xi Jinping, propaganda tool. Pero sige, paggamit. Paggamit. Oo, i-destabilize natin ang Pilipinas. Gamitin natin si Digong. Si Digong naman, kailan? Di ba may mga taong ganon? Pag hinihingan mo, ang tanong sa'yo, hindi bakit. Ang tanong sa'yo, kailan. Ganyan si Digong kay Xi Jinping eh. Pag si Xi Jinping, tinanong si Digong, na tumalon siya, ang tatanong ni Digong, gaano kataas? Ganon. Pag sinabi ni Xi Jinping, Digong, talong ka ng tulay. Tumalong ka sa ilog. Ang sagot ni Digong, saang ilog? Ganon siya. Nakakaya ka, Digong. Hanggang ngayon, pinapanindigan nyo pa rin yung siya, dinidinay na niya yung secret agreement. Pero si Harry Roque, oo daw, meron. Langyak. Hindi pa rin sila nag-uusap. Nakanante paklong. Ganon. Ganon si Digong kay Xi Jinping. Imagine, hindi na siya nakaupo. Pinapunta ang Global Times sa Pilipinas para interviewin siya. Hindi na siya nakaupo. Pumunta ng China. Hindi nagsabi kay PBBM. Although hindi naman niya kailangan magsabi. Pero di ba parang courtesy na lang. Wala. Nga. Tapos sasabihin sa atin, si Digong talaga, si Duterte talaga, may pinakamagandang foreign policy ever. Ganyan. Motherhood statements. Motherhood. Yun lang pala. Hanggang doon lang, hanggang statements lang. Oo. Ganun pala ang drama ni Digong. Swangit, di ba? Ang swangit eh. Tapos nagpa-auto tayong, Diyos ko, tayong mga sumuporta kay Digong, nagpa-auto tayo sa mga, nadaan tayo sa mga titles na international relations expert kahit wala namang experience. Nadaan tayo sa mga sa mga katagang international law expert. Gano'n. Kahit hindi pa naman yata nahawak ng kaso abroad. Gano'n. Hindi niya pinilit na maghukay ng langis sa Pilipinas, di ba? Walang hinukay na langis. Kaya nga may problema tayo sa Malampaya eh. Tapos magtatanong yung sasabihin ng mga Duterte vloggers, Duterte supporters, traidor daw ako. Hindi ako traidor. Nagising lang ako sa kalokohan nyo. Bola nyo ako eh. Nagising lang ako sa katotohanan. Pwede palang mangyari yun. Oo. Alam nyo mga kotsero, hindi na ako magtataka kung kung may problema kung mag-aanga si China ng ganito. Hindi na ako magtataka kung gumanyan. Kasi alam nyo mga kotsero, meron kasing meron ng batas kasi na isinulat ang China noon pa man 2021.
Ang tawag doon ay Coast Guard Law of the People's Republic of China. Ito, galing to sa Ministry of Defense ng Japan. Ayan. Nag-commenta, meron silang sinulat tungkol dyan sa ano. So, in 2018, the China Coast Guard, which has been under the command of the State Council, was transferred to the People's Armed Police Force under the Unified Command of the Central Military Commission. See? Pati pulis sa kanila, under the military. Hindi siya civilian. Anyway, the CCG law includes problematic provisions in terms of their inconsistency with international law. Yun. Bakit? Kasi, sa Article 3 daw ng Coast Guard Law, lahat daw ng maritime areas under the Chinese jurisdiction ay kanila. Meaning, kahit yung mga hindi talaga kanila at inaangkin lang nila kasama West Philippines. Ngayon, measures such as forcible eviction may be taken against illegal acts committed by foreign military vessels. Tapos, in cases of illegal infringement on sovereignty, ito yung trespassing, by foreign organizations or individuals at sea, all necessary measures, including the use of weapons, may be taken. Yun. So, alam nyo mga kotsero, kahit hindi na sila maglabas nito, ng nilabas ni South China Morning Post, kahit hindi na nila ilabas yan, their Coast Guard law already indicates na yung Coast Guard law na, by the way, ano yan municipal lang yun ibig sabihin kanila lang yun, pang China lang yun. Pero, ina-apply din nila yon sa ibang teritoryo tulad noong sa atin. Imagine, nandito ka sa teritoryo ng Pilipinas, tapos mag-aangas ka, sasabihin mo, kahit all necessary measures, including the use of weapons, ay gagawin namin. Tigas ng fez. Kaya nga unacceptable. Kasi mga kotsero, pag pinayagan natin to, isusuko natin yung sovereignty natin. So kahit wala yung notice na yon, dito pa lang sa Coast Guard law, ginawa ng legal ng China sa bansa nila yung mga kabalbalan at kalokohan nila. Yung hindi pagrespeto sa international law. Bata sa kanila yun. Kaya nga mga kotsero, dito sa Pilipinas, syempre si Philippine Coast Guard magsasalita. Syempre si Commodore Tariela sabi, they can enact all domestic laws they want, but on our perspective, this is just an empty threat. Nagbabanta lang yung mga yan, sabi. Kasi, hindi nga yan pasok sa UNCLOS. And binasa na nga natin kanina yung provision ng UNCLOS, di ba? Sino pa mga bumabasag dyan? Yung House of Representatives. Binasag yan. Tapos, syempre, si Presidente. Pero nakakatawa kay China, may pagtatanggol na naganap. Oo. Sabi, misinterpret ng South China Morning Post yung sinabi namin. Experts dispel Philippines' malicious misinterpretation of China's new Coast Guard regulation. Tayo para raw naka-misinterpret. Galing. Oo. Ito yung sinabi ng China. China military. Si Global Times ang source. Siyempre, Global Times. The newly released procedures have 16 chapters and 281 clauses, including general principles, jurisdiction, on-site supervision, inspection, case filing, investigation, and evidence collection, hearing procedures, administrative enforcement decisions, and so forth. It is the basic norm for maritime law enforcement carried out administrative law enforcement work. Sabi niya. Pero hindi raw natin pinansin yung kanilang mga probisyon. Alam nyo, kung makakarating man to sa China, kumuha kayo ng translator.
Hindi talaga namin papansinin yan kasi hindi nyo teritoryo ang West Philippine Sea. Hindi inyo ang West Philippine Sea. So wala kaming pake kung meron kayong 16 chapters and 281 clauses because this only applies to the territorial waters of China. Wala kaming pake dyan. Hindi namin kailangan pag-aralan sa law school yan. Kasi pang inyo lang yan. Diyan lang yan sa 12 nautical miles nyo, diyan sa sa poder nyo diyan sa China. Huwag nyo kaming pakialaman dito. Wala kayong karapatan dito. Pag bigla akong nawala, by the way, mga kochero, let's say matagal kayong walang narinig na balita sa akin, etc. etc. Isa lang dalawa lang sisisihin nyo, either mga kampo ng Duterte o kampo ng China. That's it. Nagpapadukot yung mga yan eh. Yung China, nagpapadukot yan eh. So, ganon. Although, wala pa naman ako nakukuhang death threat. At kapag may nakuha akong death threat, papakita ako sa inyo. As in legit, papakita ako talaga sa inyo. Walang paki ang Pilipinas sa inyo. Batas nyo yan. I-enforce nyo doon sa 12 nautical miles nyo. Huwag nyo kaming pakialaman dito. Huwag nyo kaming pakialaman dito. Meron kaming sariling 12 nautical miles. Meron kaming sariling contiguous zone. May sarili kaming 200 nautical miles. Doon kayo sa inyo. Tumahay kayo sa mga bakuran nyo. Hindi ko alam gaano katotoo to ha. Si Daily Express. Totoo ba to si Daily Express? Oh, binalita doon ni Philstar eh. Manila detains vessels with 7 Chinese crew. Maritime militia, oh. Maritime militia yan, oh. Vessel. Oh, di ba? Philippine Coast Guard detained the MT Hyperline 988, registered under the flag of Sierra Leone sa South Africa, and anchored in the vicinity waters of San Felipe, Zambales. Ba't kayo naka-anchor dito? Ba't kayo naka-anchor dito sa Pilipinas? Sabi, the PCG said it received a report that the vessel was flying the Philippine flag last May 15. Imagine, para makalusot sa sa check, nagpapalipad sila ng Philippine flag. Mga sinungaling. Mga sinungaling eh. The vessel did not respond to communication from the PCG as its automatic identification system was turned off. Its crew also did not respond to communication through handheld radio from the PCG. And, ito yung matindi oh. Upon inspection of the vessels, authorities said they found 7 Chinese nationals, including the ship captain, who all failed to present original and printed version of relevant documents, including the crew list, passports, and seaman's books. Tapos, ang excuse nila, dumaong sila sa San Felipe kasi masyado rong mahal sa Manila. Mga sinungaling kayo, mga Chekwa kayo. Wala naman daw nahuling drugs. But the PCG said it found 21 deficiencies with which it did not identify. Oh, wag niyo na sabihin. Natatawa nga ako dito kay Senator Robin Padilla. Maisingit ko lang, oh. Sinabi niya noong May 16. Magpapa-Senate hearing tungkol sa balikatan. Sen Robin, binoto ka namin dahil sa Chacha. Totoo ka mo yung Chacha. Doon, nagpa-public consultation na sa Chacha. Hindi ka man lang. Nandoon ba siya sa public consultation ng Chacha sa Baguio noong nakaraan? Parang di ko yata siya nabalitaan. Sana nandoon siya. Kung nandoon man siya, o di goods. Kung wala, nakakahiya ka. Pagkakataon mo na yun para... Wala siya doon, nakakahiya ka. Ako personally, mga kochero, binoto ko siya para sa Chacha, hindi para sa ganito. Gusto niyang questionin yung yung benepisyo ng balikatan. Ano gusto niyang mangyari? Diyos ko. Last mo na to. Last mo na.
Last mo na. Hindi ka na makakaulit, Sen Robin. Bumalik ka na sa pag-aartista. Mas mahusay pa. Bumalik ka na lang sa pag-aartista. So, ayun mga kutsero. This is a very, this is brewing to be, itong sa Coast Guard. This is brewing to be something na, malala. But, nakakatuwa kasi tulad ngayon, nandito ang India. Nabalitaan niyo ba? Nakadaong ang India ngayon sa Manila. Dito sa Pilipinas. Para sa, parang good faith something, parang gano'n. Or parang mission something. Ganon. Buti na lang, no? Na nararamdaman. Kasi alam nyo, mga kutsero, feeling ko, kutob ko lang naman to. And alam nyo naman, mga kutsero, kadalasan yung mga kutob ko tumatama. Pero kutob ko, mga kutsero, nararamdaman na ni China yung pressure. Kaya kailangan niyang bumira. Kasi pag wala siyang birada, o di natatalo siya. Tulad ngayon, talo sila sa kwentuhan. Talo sila sa bidahan. Bakit? Tignan nyo, ang pangit ng PR sa kanila, oh. Nang water cannon, tapos, etc. Dami lang pang-aabusong ginagawa, namamangganan kung ano-ano. Tapos, sasakyan ng foreign media. Bakit? Kasi nandoon ang media sa mga barko. Natawa nga ako sa isa. May isa ako napanood episode ng CNN, nakasakay siya dun sa barko na binangga, Nagsisisigaw siya dun, Correspondent ng CNN. Nandoon yata siya sa BRP Cabra. Nandoon yata siya. Yung binangga tapos winoter cannon. Nagsisisigaw siya. So sa pagdating sa PR, natatalo na sila, Sumasama lalo ang image ng China. At habang sumasama ang image ng China, lalo sila nababawasan ng investor. Si Apple tsaka si Microsoft nakikipag-usap na kay Indonesia. Kasi baka lumipat. Nakakainis lang kasi bakit sa Indonesia pumunta. Kaya kailangan na natin ng tsa-tsa, guys. Para meron tayong makuha mga negosyo na mag-aalisan ng China. Nagagalit na ang mundo kay China. Wala nang iba kakampi si China, si Vladimir Putin na lang. Kaya tinan niyo, bumisita si Vladimir Putin. Tsaka yung mga yung mga Palestinian na yung Hamas. Oo, yun sila, kakampi ni China yun. Mga Iran. Ayun. Malakas si Israel. Lakas ni Israel hindi makaporma ang Iran. Ang lakas si South Korea, hindi makaporma si North Korea. Kaya nga 'di ba lagi nilang sinasabi hinihila tayo sa gera? Kasi 'yun ang pinakamadaling propaganda Yan ang pinakamadaling propaganda. But kung ganyan-ganyan naman, 'di ba? Binabalahura ka na sa bakuran mo, sa sarili mong bakuran. Dapat may gawin na tayo. Kasi hindi tayo katulad ni Digong. Si Digong kasi, nung sinabi niyang there'll be trouble, o di himod puwet. Ganun. Si PBBM hindi Si China lang naman nagsasabi na magkaagera. Sino lang ba yung nagsisigaw sa kapihan dyan sa sa Kamuning na magkaagera? Sino ba yung nirepresenta niya? Di ba China? Si China lang nagsasabi magkaagera. Walang kakayanan na gumera si China. China cannot afford to go to war dahil wala siyang kakampi. Yung dalawang paa niya, si North Korea at si Russia, busy. Busy sa sarili nilang gera. Wala siyang kakampi. Si Iran, busy rin kay Israel. Wala siyang masyadong kakampi. Add to that, bagsak ang economy ng China. Hanggang ngayon, di pa sila nakaka-recover mula pandemic. Add to that, may trade tariff ang Amerika. 27% ang trade tariff ng solar panels tsaka EV papuntang Amerika. 25% or 27%. May trade war ngayon ng Amerika tsaka China. Si EU malapit na din. Si Germany lang ang kumukontra. Kasi karamihan ng mga German cars ngayon gawa na ng China Nasa China na Hindi kaya ni
China maipagbakbakan ngayon. Gutom tao niya eh. Imagine, meron kang 2 million na sundalo pero lahat gutom. Meron kang 300 na barko pero lahat ng nagmamaneho nun gutom. Ang hirap lumaban nun. Isipin mo muna yung tiyan mo bago bumaril. Okay, so mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. Bye everyone, see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?